Hello mga mare, let's go to Nile River! So, heto na nga mga mare, let's go na! Samahan ninyo kami na pumunta sa Nile River. 30 minutes or 1 hour nga pala ang biyahe papunta sa Nile River dito sa amin mula sa starting point namin na sa bahay ng aking amo papunta doon sa Nile River sa Madi. Dito pala sa daan namin, makikita ninyo, meron naman mga konting mga puno na nakikita kasi yung mga iba, merong namang nabubuhay. Pero karamihan talaga ng mga nakikita ninyo ay mga kalupain, yung mga binubungkal nila na mga lupa. So, ngayong araw, wala naman kami talagang plano na mamasyal. Wala kaming plano na pumunta ng Nile River. Pero dahil nagkaayaan, sabi ng kasama ko, sabi ni ate, punta kaya tayo kasi hindi pa tayo nakakapunta doon. Kahit na nakikita namin yung Nile River, hindi pa namin siya napupuntahan na parang yung mga ibang Pilipina dito na lagi silang nagbo-boat, pumupunta doon para mag-picnic. Kami kasi, hindi kasi kami masyadong nakakalabas ng bahay, hindi kami masyadong nakakapaglakwatsa. Lumalabas lang kami pag pumupunta kami ng grocery. At dito din pala sa Egypt, kung makikita nyo, dahil Muslim country sila, meron kaliwaang mga mosque. At kung maalala ninyo kanina, pinakita ko yung mga binubungkal nilang mga lupa. Bali, ayan na yun, ginawa nilang bundok o parang burol. Pag nagawa nila yan na parang bundok at firm na yung lupa, papatayuan ulit nila yan ng mga buildings na mga paupahan na mga bahay, kagaya niyan, sa buong bahay, or yung building talaga na first lot na inuupahan ng mga tao dito. Dito pala sa Egypt, magagaling sila na bumuo ng mga buildings. Mga Egyptians lang din yung mga gumagawa at hindi sila nag-hire kagaya sa Pilipinas na kailangan pa nila ng mga ibang lahi para bumuo ng kanilang buildings. Dito sila lang. Tapos pag nag-work sila, totally talaga na araw, maghapon, gabi, meron pang mga nag-overtime. Kaya yung mga buildings nila ay mabilis na natatapos. Sa 5 taon ko dito sa Egypt, siguro ang dami nang nagbago. Marami na ang mga napatayo nila at mga na-improve nila. Bali dito pala sa point na to, nandito na tayo sa parang pinaka-Maynila ng Cairo, Egypt. Dito makikita mo yung mga maraming paupahan ng bahay. Meron ditong mga schools. Meron ding dito na mga malls, mga pwedeng pamasyalan, mga grocery, lahat-lahat. Yang itim na yan, bale, bilihan yan, mall yan, 2 mall magkatabi. Meron din silang mga fast food chain, ayan. Tapos, sa bandang gitna, meron din ditong nakatayo na totally talaga na school. Yung school na merong elementary, secondary, college, lahat-lahat nandito na. So, dito talaga, kung makikita nyo, marami talaga silang mga ganyang ginagawa. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, magaling sila na magbuo ng mga buildings, magaling silang mag-improve ng mga kanya-kanya nilang mga instructor. Parang ganyan lang ba? Yan. Meron din kayong nakikita ng mga parang puno kasi yung iba nga, sabi ko sa inyo, may mga nabubuhay naman. Yan yung sikat na mall dito sa Egypt, The View. Pero yan, mahal dyan. Hindi natin carry dyan. At kung mapapansin nyo talaga, kaliwat kanan, may mga ganyan na mga lupa na inyong mga makikita. So pag may nakita kang ganyan ay papasabi ka talaga na sa Middle East ka na. Dito pala sa Egypt, marami kang mga makikilala ng mga ibang tao. Marami ding mga ibang lahi, syempre, kasi nga Egypt. Pero marami ding mga Pilipino. Pero yung mga Pilipino, hindi mo sila basta-basta makikilala pag hindi ka nagsalita. Karamihan sa mga Pilipino dito, kapag hindi ka nag-imik or hindi mo sila binati, hindi rin sila babati sa'yo. Kasi yung mga iba, siguro, hindi ba ako ganun Hindi ba ako ganun katiwa-tiwala para hindi nila imikan? Pero talagang, pag alam mong kabayan mo, iimikan mo ng kabayan, sasagot naman sila sa'yo. Be friendly nga lang, yun ang sinasabi nila. Be friendly sa mga kapwa Pilipino. At ayan na naman, walang kasawaan ng mga lupain. Lupain na kay lawak-lawak, di ba? Ayan. Yan, matagal na yung nakagawang burol. Malaki na, so pwede na naman nilang patayuan yan ng kanilang bagong instruktura or instructure, ano bang tawag doon. At ayan, kung makikita nyo, may makikita kayong mga wire, di ba? Himala na meron kang makikitang wire. Ito naman, naka-ready na, nagawa na nila ng building sa taas. Meron na yung paupaan sa taas, pero hindi nga lang nakikita kasi nga, medyo mataas na, sobrang taas.
At nandito na nga tayo sa Madi. Dito sa Madi, talagang maraming mga Pilipina dito. Maraming Pilipinang mga nakatira dito. Sobrang dami. Ito yung parang sinasabi ko na para siyang divisoria sa atin. Kasi nga dito sa Madi, marami kang pwedeng bilhan ng mga mura, may mga UK din dito. Maraming mga pwede kang puntahan, pag nandito ka sa Madi, nandyan na yung simbahan ng mga Katolik. Tapos kung mapapansin pala ninyo, dito sa Madi at dito sa Egypt, uso yung mga store na maliliit na pwede nilang pagbilhan ng mga chips or mga snacks, something like that. Yung ganun ba? Yung parang store nga. Parang store sa atin. At sa katagal ng biyahe, akala ko nasa Turkey na pala ako, pero hindi pala. Bilihan pala yan ng mga undies. Diba? Ang sexy nila. Ayan. Ganyan yun. Nakikita nyo yun. Para yung kaliwat kanan ng mga nagbebenta ng mga chips, mga snacks, kasi karamihan dito maraming mga maliliit na mga mamamayan. At kung mapapansin nga ninyo, dito sa Egypt, hindi bawal sa kanila ang double parking kahit 2 lanes lang yung mga daanan nila. Kaliwat kanan, maraming mga sasakyan na ng mga nakaparking. Kaya sinasabi mo na yung mga tao dito mga mayayaman kasi lahat ng mga tao parang may mga sasakyan. Kahit na maliit na mga tao lang meron ng mga kanya-kanyang sasakyan. Di ko alam kung bakit. Yan. Sobrang napakaliit ng daan. Kung baga yung 2 lane nila, ginawa na nilang 1 lane. So, pahirapan kung malaking kasakyan mo, hindi ka basta-basta makakasingit sa mga madadaanan. Ayan na naman. Meron na namang store na maliit. At nandito na nga tayo, malapit na tayo sa Nile River. Diba? Marami ng mga puno kasi nga marami ng tubig dito. At for the first time na nagbibiyahe at nandito ako sa Egypt, meron akong isang nakita na sobrang natuwa ako ng bonggang-bongga. Kasi for the first time in my life dito sa Egypt, meron akong nakitang isang nakamotorcycle na nakayuse ng helmet. Ayan siya. Tawang-tawa talaga ako at ang saya ng pakiramdam ko. Kasi dito sa Egypt, hindi sila required na gumamit ng helmet kapag nasa biyahe ka at nag-motorcycle ka. So, nakarating na nga kami sa pupuntahan namin, pero bago kami pumunta doon, kailangan muna natin gumamit ng toilet or comfort room kasi nga naiihi na daw yung aking kasama. Sa tagal ng biyahe, nakapunta pala kami ng Germany. Biro lang. Germany yung nagpangalan ng i-hire naming boat para pumunta kami doon sa gitna ng Nile River. Diba? Ang daming mga paupahan ng mga boat. Sobrang dami. Yan. Nandito na pala kami sa loob. Kasama ko lang dyan si ate. Kasama ko yung kasama naming taga-maneho. Ayan siya. Tapos, syempre, yung magdadrive ng bangka. Yan. Taga-maneho namin yan. Ganito pala ang itsura niya. Ayan, hinahanda na pala ni Kuya yung aming boat kasi maglalayag na kami papunta sa gitna ng Nile River. Punta tayo dun sa gitna. Nagdala pala kami dito ng inumin tsaka mga chips lang kasi hindi naman kami magtatagal. 1 oras lang naman kami dito na mag-stay at mamamasyal lang. Parang mag-unwind lang ba. Dito pala yung binayaran namin, nagbayad lang kami ng 350 LE sa 1 oras kasi matagal-tagal naman na din yun kaya 1 oras lang kami, 'di ba? Ang ganda, napakasarap ng hangin, yung araw napakaganda, sobrang napakaganda talagang mag-unwind. Doon pala kami galing kanina sa point na yon at papunta tayo doon sa gitna. Punta tayo sa pinakagitna ng Nile River. Itong Nile River, hindi ito maliit malaking malaki ito. Sobrang napakalawak sa personal at sobrang napaka-refreshing ang pakiramdam pag nasa gitna ka na ng Nile River. Wala silang life vest, mga best. Life jacket, life vest, o kahit ano, di ba?
Still there. Ayan, at kung makikita nyo pala ang boat na yan, yung boat na yan ay ginagamit nila yan na parang transfo papunta doon sa kabilang baryo. Galing sila doon sa kabila, papunta doon sa kabila. Kasi nga, yan yung pinakamabilis at mas mabilis na transportation nila dito. Kasi pag iikot ka pa mula sa by land, malayo, siguro mga abutin ka pa ng 1 oras or more than 2 hours. Nakahawak pala ako dyan kasi natatakot ako na baka malaglag ako kasi nakatayo ako. Sobra kasing mahangin sa gitna at medyo maalog konti yung boat. At kung maalala nyo pala, yung pinakita ko kanina na transportation na ginagamit nila, eto yon, nagaantay sila ng mga pasahero na marami-rami at bumibiyahe sila from there papunta doon sa kabilang lungsod para mas mabilis yung kanilang pagbibiyahe. Tapos na pala kami dito at nagpa-park na si kuya ng aming boat. Tapos ng 1 hour na aming pagpunta sa gitna ng Nile River. Oh, may pakaway pa siya. Oh, nag-enjoy yan. Ayun, tapos na. Ayun lamang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!